Sa nakaraan nating pagtalakay sa aklat ng Apokalipsis ay tinuklas natin ang kahulugan ng apat na mga ngabayo o yung tinatawag na the four horsemen na bahagi ng pitong tatak or seven seals na binabanggit sa chapter 6 ng Revelation. Ngayon naman ay tutuklasin natin kung sino yung 144,000 na mga Israelita na binabanggit sa chapter 7. Bago tayo mag-dive in sa chapter 7 mga kababayan, pansinin po muna ninyo itong mga huling talata sa chapter 6 ng Revelation. Ang sabi po sa Revelation chapter 6 verse 15 hanggang 17, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo. So maliwanag na nabasa natin na kapag dumating na ang panahon ng galit ng Diyos, kapag dumating na ang Panginoong Hesukristo upang maglapat ng hatol sa mundo, gayon na lang ang takot na babakas sa mukha ng mga taong gumawa ng masama. Mga taong ginugol ang buong buhay nila sa kalayawan, sa pagkakasala, sa pagkalimot sa Diyos, sa pagbabaliwala ng kanyang mga turo. Kapag nakita na nilang dumarating ang Panginoong Hesus, taglay ang kaluwalhatian ng Ama at kasama ang buong puwersa ng mga anghel, mananayo ang kanilang balahibo. Mamumula ang kanilang mukha na parang sinilaban ng apoy. Tataghoy ng malakas ang lahat ng mga angkan sa lupa. At sasabihin ng mga masasamang tao, mga bato, mga bundok, mahulog kayo sa amin. Daganan nyo kami. Itago nyo kami sa harap ng Panginoon, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang galit, at sino ang makakatayo? Who shall stand? Ang tanong ng mga masasamang tao, sino ang makatatayo? Sino ang makatatayo sa harap ng galit ni Kristo? Kasi lahat sila nagtago Walang makatindig para humarap kay Kristo dahil alam nila sa sarili nila na binaliwala nila si Kristo sa buhay nila. So, ang tanong natin, sino nga ba ang makatatayo? Gamitin natin yung tanong nitong mga masasamang taong ito. Sino nga ba ang makatatayo sa harap ng galit ni Kristo? Meron ba mga kababayan? Pakinggan ninyo, mag-dive tayo sa chapter 7. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag umihip ang hangin sa lupa at sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig ng malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Bago natin kilalanin yung 144,000, na-curious ba kayo dun sa apat na hangin na pinipigil ng apat na anghel? Sabi kasi nung iba, World War II daw yung apat na hangin World War II daw ibig sabihin nun. Mali po. Ang apat na hangin ay sumisimbolo sa galit ng Diyos. Pansinin ninyo, apat na hangin yan. Kapag sabay-sabay na pinakawalan itong apat na hangin na ito sa lupa, magsasanib puwersa yung apat na hangin para makabuo ng isang napakalakas na bagyo na ipo-ipo na papatay sa mga tao.
So pag pinakawalan niya ng sabay-sabay, magsasanib puwersa para makabuo ng isang malakas na bagyong ipo-ipo. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 23, talatang 19, narito ang bagyo ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay lumabas. Oo, ipo-ipong bagyo, babagsak sa ulo ng masama. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kanyang magawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay lubos ninyong mauunawa. Yung malakas na bagyo na sinasabi sa propesiya ni Jeremias, yan po ay kombinasyon ng 4 na hangin sa Apokalipsis 7. Yan po ay pinaghalo-halong 4 na salot ng Diyos. Ano-ano yon? Digmaan, kagutom, sakit, at mga masasamang hayop. Yung mga masasamang hayop, yun yung mga tao sa gobyerno na lalong magpapahirap sa mga tao. Pwede rin yung sumimbolo sa mga bulaang propeta na magliligaw sa mga tao sa huling araw. Pero bago sumambulat or bago pakawalan yung bagyong yan, yung 4 na hangin dito sa mundo, yung 4 na anghel na naka-in-charge dun sa 4 na hangin, binigyan sila ng instruction na pigilin muna yung 4 na hangin. Bakit? Kasi si Kristo nakipag-usap sa Diyos, na magitan si Kristo sa Ama. Hiniling niya sa Ama na ingatan yung kanyang mga tinubos, yung kanyang mga lingkod. Bago man lang pakawalan yung 4 na hangin, gusto ni Kristo na yung kanyang bayan, yung kanyang mga tinubos, maingatan. At yun ang kanyang hiniling sa Diyos. Therefore, naglabas ng utos sa langit. Natatakan lahat ng pag-aari ni Kristo. Kaya sabi nung isang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. So, ganyan kamahal ni Kristo ang mga taong tumanggap sa Kanya, yung Kanyang bayan. Sa tuwing may paparating na sakuna, namamagitan siya sa Diyos, na ingatan sila at huwag silang pababayaan. At ang sabi, narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan. Saan sila galing? Mula sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. So dito makikita natin na ang 144,000 ay lalabas o mabubuo bago dumating ang galit ng Diyos, bago pakawalan yung 4 na hangin. Doon mabubuo itong 144,000. Bakit 144,000? Yung bansang Israel ay binubuo ng 12 tribo. So 12 times 12,000, that's equal to 144,000. Yung number 12, yan po ay simbolo ng pamamahala ng Diyos sa kanyang bayan. Simbolo yan ng kanyang pamamahala o ng pamahalaan niya. Kaya nga meron tayong 12 patriarchs, 12 patriarka na nag-umpisa o naging pundasyon ng 12 angkan. At meron din tayong 12 apostol na itinalaga ni Kristo na mamahala sa kanyang iglesia. So itong mga patriarka at mga apostol, yan po ay mga pundasyon o authority sa bayan ng Diyos. Therefore, the number 12 symbolizes the complete authority of God over the church. So, ang 144,000 ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Nasa ilalim sila ng pangunguna ng Diyos. Bakit naging 12,000? Di ba? Dapat 12 lang Bakit naging 12,000? Kaya naging 12,000 kasi bago dumating si Kristo, alam nyo ba mga kababayan, bago dumating si Kristo, ang iglesia ay nasa isang matinding labanan. May gera na magaganap sa huling araw. At itong 144,000 ang magiging armed force ng Diyos dito sa lupa. Magkakaroon ng dual fulfillment yung sinabi ng Diyos kay Moises. Pakinggan ninyo sa aklat ng Bilang, Kapitulo 31, ang talatay 3 hanggang 5. At sinalita ni Moises sa bayan na sinasabi,
magsipagsakbat kayong mga lalaki na humanda sa pakikipagbaka upang magsiyaon sila laban sa Madyan, upang isagawa ang paghihiganti ng Panginoon sa Madyan. Sa bawat lipi ay 1,000 sa lahat ng mga lipi ng Israel ang susuguin ninyo sa pakikipagbaka. Sa gayoy sinugo sa libu-libong Israelita ang 1,000 sa bawat lipi, na 12,000 ngang nasasakbatan sa pakikipagbaka. Noon, 12,000 ang hukbong pinili ng Diyos para kay Moises para sumabak sa gera laban sa kaharian ng Madyan. Sa huling araw, yung 12,000 na bilang ng hukbo ni Moises, dodoblihin ng Diyos, gagawin niyang 12 times ayon sa bilang ng mga angkan ni Israel. Therefore, itong 144,000, ito po ay talagang puwersa ng Diyos. They are the armed forces ng Diyos, kumbaga sa panahon ni Moises. Armed force sila ng Diyos na haharap sa matinding digmaan sa huling araw. Ngayon, itong 144,000, ang sabi, tinatakan daw sila. Anong naiisip ninyo kapag sinabing tinatakan, mga kababayan? Di ba pag sinabing tinatakan, ibig sabihin, yung bagay na tinatakan, yan ay private property na. There is no way na maagaw pa yung property na yon ng iba. So kung ikaw ay tinatakan, there is no way na maagaw ka ng iba dahil ikaw ay tinatakan, property ka na nung nagtatak sa'yo. Tanong, anong tatak yung itinatak sa kanila? Ito, pakinggan ninyo kung anong tatak yun, mga kababayan. 14:1 ng Apokalipsis. At tumingin ako, narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang noo. So balikan natin yung tanong natin kanina. Who shall stand? Sino ang makatatayo sa harap ng galit ni Kristo? Yan po yung 144,000, mga kababayan. Sila yung makakatayo sa harapan ng galit ni Kristo. At ano yung tatak na itinatak sa kanila? Yung pangalan ng Ama at ng Kordero. Yung pangalan ng Diyos. Bakit nasa noo? Bakit dun tinatak? Literal ba yun, mga kababayan? Ang ibig sabihin ng tinatakan sa noo is meaning itinanim ng Diyos sa isip nila yung kanyang pangalan at yung pangalan ng kanyang anak. Itinanim sa isip nila. Yun ang ibig sabihin ng itinatak sa noo. Tanong, anong ibig sabihin ng pangalan ng Ama at ng Kordero na itinanim o itinatak sa isip ng 144,000? Anong ibig sabihin yan tatak na yan na pangalan ng Ama at ni Kristo o ng Kordero? Pakinggan ninyo. Sa Deuteronomio 28:9 hanggang 10, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan, makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Nakita niyo, mga kababayan? Yung pagsunod sa utos ng Diyos, yan ang tanda na nakatatak sa iyo ang pangalan ng Diyos. Hindi yung basta mo na lang sasabihin na tinatawag ka sa pangalan ng Diyos kasi miyembro ka ng isang sekta na ang pangalan ng iglesia ng Diyos na nirehistro nyo. Hindi ganon. Sundin mo yung utos ng Diyos and God will testify, will witness that you are being called according to His name, na ikaw ay tinatakan sa Kanyang pangalan, tinawag at tinatakan ka sa pangalan ng Diyos. So maliban sa pangalan ng Ama na nakatatak sa kanilang noo, nakatatak din pati pangalan ng Kordero Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, taglay nila yung pananampalataya sa pagtubos na ginawa ni Kristo alang-alang sa kanila. Kaya nga sabi diyan, pangalan ng Kordero. Hindi sinabi pangalan ni Jesus o pangalan ng Kristo. Hindi. Sabi diyan, pangalan ng Kordero. Kasi nakatatak sa isip nila yung
ginawa ni Jesus o ng Panginoong Jesucristo na pagtubos. Naaalala nila si Kristo bilang kanilang manunubos na naghandog ng kanyang sarili para sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng nakatatak na pangalan ng kordero sa kanilang noo. So sabi sa Biblia, Apokalipsis 14:3, at sila'y nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang. Sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Alam niyo ba mga kababayan kung ano tong bagong awit na ito na sila lang ang nakakaalam? Ito po'y awit na patungkol sa kanilang sariling karanasan, kung papaano silang iniligtas ng kordero sa gitna ng kanilang pakikipagbaka para sa katotohanan. Ito po'y awit na naglalaman ng kanilang experience sa panahon ng malaking kapighatian o ng Great Tribulation. Kumbaga personal experience nila ito eh. Kaya naturalmente, wala talagang sino man ang pwedeng matuto nung kanilang awit kundi sila lang. Nakuha nyo mga kababayan? At ang sabi pa, ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero san man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao at maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Napansin nyo mga kababayan? Yung sinabi ng talata. Sabi ng iba, wala daw perpektong tao sa mundo. Wala daw makakasunod sa utos ng Diyos. Ano tawag nyo dito? Sabi sa Biblia, walang nasumpungang kasinungalingan sa kanila at sila'y mga walang dungis. Mabuti nga basahin natin ito sa isang salin pa ng Biblia sa Tagalog. Sabi dito, hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. May mga mangangaral kasi na nagsasabi dyan na walang taong perpekto, walang taong makakasunod sa kautusan ng Diyos. O paano nyo ngayon babasagin itong talatang ito? Meron talagang taong susunod sa utos ng Diyos perfectly. At sila yung 144,000. Kaya nga sila natatakan ng tatak ng pangalan ng Diyos eh. Ano yung tatak ng Diyos? O yung paano yung pagkakatatak ng pangalan ng Diyos? Sabi sa Biblia, kung sinusunod mo ang kautusan ng Diyos, ang utos ng Panginoon, malalaman ng lahat na ikaw ay tinatawag sa kanyang pangalan. Yun yung tatak. Yun yung paraan ng pagtatatak ng Diyos ng kanyang pangalan sa isang tao. At ang sabi pa dyan, hindi sila nangahawa sa mga babae at sila'y malilinis. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Birhen ba sila literal? Sabi kasi nung iba, yun daw 144,000, puro daw yung mga lalaki na hindi raw tumikim ng babae kahit kailan, kaya virgin. Maling pangunawa yun mga kababayan. Yang 144,000, yan po ay kombinasyon ng mga babae at mga lalaking sumunod kay Kristo na ang isip laging nakatuon kay Kristo. Yung kanilang isip laging na kay Kristo na namamagitan para sa kanila sa harapan ng Diyos. Alam nyo kasi mga kababayan, sa langit, mayroong malaking santuaryo. Mayroong isang napakalaking templo na nandoon. Kung saan doon sa templo na yon, nandoon ang trono ng Diyos. Itong templong ito o itong santuaryong ito na nasa langit, mayroon itong dalawang dibisyon. Yung tinatawag na holy place at most holy place. Dakong banal at dakong kabanal-banalan. Doon sa most holy place o doon sa dakong kabanal-banalan, nandoon ang luklukan ng Ama. Nung umakyat si Kristo sa langit after ng kanyang resurrection, pumasok siya doon sa dakong banal ng santuaryo, doon sa unang apartment o doon sa unang dibisyon. That is the first part of His ministry bilang saserdote. Hindi pa naman kasi siya saserdote, hindi pa siya priest nung siya nasa lupa pa. Naging saserdote lang si Kristo nung siya ay umakyat sa langit para mamagitan sa tao at sa Diyos. So bilang saserdote, papasok ngayon siya doon sa santuaryo. At yung santuaryo ay may dalawang dibisyon. So as
first part ng kanyang ministration bilang saserdote, doon muna siya pumasok sa first apartment o doon sa first division, yung holy place o yung banal na dako. Then pagdating ng takdang panahon, lumipat si Kristo sa dakong kabanal-banalan or doon sa most holy place, doon sa inner part ng templo na nasa langit, kung saan nandoon ang luklukan ng Ama. Ang sabi sa Biblia, yun daw 144,000, ang mga ito'y nagsisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. So sa pamamagitan ng pananampalataya, nakasubaybay itong 144,000 lagi kay Kristo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Kristo doon sa mga bahagi ng kanyang pagiging saserdote o pamamagitan sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, di ba? Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Ngayon, hindi daw sila nahawa sa mga babae. Sino itong mga babaeng ito? Ito po'y tumutukoy sa mga relihiyon at paniniwalang mali. Yung mga babae na yon ay mga relihiyong nagtuturo ng wala sa Biblia. Mga relihiyong nakiapid sa mga maling aral ng Babylonia. Kaya nga ang tawag sa Babylonia, ina ng mga patutot. Mother of harlots. Yung mga harlots na yun yung tinutukoy ng mga babae kung saan hindi nahawa itong 144,000. Nakuha nyo mga kababayan? Ngayon, nabanggit natin kanina na itong 144,000 ay mga mandirigma ng Diyos. Sila'y hukbo ng Diyos. Hinango sila sa 12,000 soldiers na pinili ng Diyos para kay Moises. So, sa huling araw, yung 12,000 na yon na bilang ng hukbo ni Moises is times 12 ayon sa bilang ng mga angkan ni Israel, kaya nagkaroon ng 144,000. So itong 144,000, ito po'y hukbo ng Diyos na sasabak sa matinding pakikipagdigma sa panahon ng apat na hangin o yung malaking kapighatian, yung panahon ng galit ng Diyos. E tanong, ano ba itong pakikipagdigma na susuungin ng 144,000? Well, kung babasahin ninyo ang Revelations chapter 14, if you have Bible, you can open your Bible doon sa Revelations chapter 14. Diyan makikita ninyo, binabanggit dyan yung katangian ng 144,000. Tama? Pero kung babasahin natin patuloy yung buong Revelations 14, makikita natin yung konteksto ng 144,000. At isa sa mga konteksto ng 144,000 is yung tatlong anghel na sumisigaw ng malakas na tinig sa lahat ng mga angkan, wika at bansa. At ang isa sa isinisigaw nitong mga anghel na ito, sabi, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ang isa sa mga isinisigaw nung tatlong anghel dito sa Revelations 14 is yung pagtatatak ng tinatawag na mark of the beast. Nung tinatakan na yung 144,000, nagkakaroon din pala ng pagtatatak na iba. Anong klaseng pagtatatak ito, mga kababayan? Sabi sa Biblia, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. So, sa panahon ng 144,000, mayroong dalawang pagtatatak. Yung pagtatatak sa mga alipin ng Diyos at yung pagtatatak sa mga kampon ng dragon na si Satanas o yung mga sumamba doon sa hayop.
At si Satanas, gagamitin niya yung kapangyarihan ng estado o ng gobyerno. Yung kasing hayop na tinutukoy doon, it symbolizes the secular government. So gagamitin ni Satanas ang estado o ang gobyerno para ipilit sa tao yung kanyang marka, yung kanyang tanda. At paano mangyayari yon, mga kababayan? Paano maipipilit yon? Siyempre gagawing batas yon. Kaya nga idinaan sa estado Kaya nga ginamit ni Satanas yung mga hayop na lumalarawan sa mga kaharian at sa mga gobyerno At dahil batas ito, parurusahan o ipapapatay ang sino mang lalabag dito. Kumbaga, magiging krimen ang hindi pagsunod sa batas na ito. Well, sa ibang pagkakataon, mga kababayan, tatalakayin natin kung ano itong batas na ito na nagsisilbing mark of the beast. Antabayanan niyo po yan. So tanong, sa palagay niyo ba yung 144,000, susunod ba sila sa batas na yon? Siyempre hindi. Bakit? Mark of the beast yung batas na yun Kumbaga, pag tinanggap mo yun parurusahan ka ng Diyos. Sabi nga, di ba? Sino mang tumanggap ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Doon ngayon papasok yung tinatawag na persecution of the saints. Itong 144,000, dahil ayaw nilang sumunod sa batas, hahantingin sila, dadalhin sila sa mga bilangguan, haharap sila sa mga hukuman. Ang iba sa kanila ay ipapapatay. Magdadana sila ng matinding pag-uusig. Kaya nga sabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Bakit pagtitiyaga? Kasi nagtiyaga sila sa pagsunod sa utos ng Diyos at paghawak dun sa pananampalataya kay Jesus. Hindi nila inibig yung kanilang buhay, kundi nagtiyaga sila, masunod lamang ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, ito naman ang tanong natin. Ito bang 144,000, ito ba ay literal na bilang o dami ng mga mananampalatayang nabubuhay sa panahon ng Great Tribulation? Literal bang numero yan, mga kababayan? Pakinggan ninyo. Apokalipsis 7:4. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Napansin nyo, mga kababayan? Sabi ni Juan, narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Tanong, nakita ba ni Juan? Nakita ba niya? Wala naman sinabi dyan na nakita Ang sabi niya, narinig ko. Narinig lang pero hindi niya nakita. Ano yung nakita niya pagkatapos niyang marinig yung bilang na 144,000? Revelation 7:9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pagkatapos niyang marinig yung bilang na 144,000, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputing damit at mga may palma sa kanilang mga kamay. Sa palagay nyo, mga kababayan, hahayaan kaya ng Diyos na hindi makita ni Juan yung 144,000? Lahat nga ng mangyayari sa hinaharap, pinakita kay Juan, yung pa kayang 144,000 ang hindi ipakita sa kanya? Ipinakita rin sa kanya yon kung sino yung 144,000. At alam nyo kung sino yung nakita niya? Isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika. Wala nang ibang nakita si Juan ng mga tao. After niyang marinig yung 144,000 na bilang, ang nakita niya is yung lubhang karamihan, wala nang iba. Walang dalawang grupo siyang nakita. Parang ganito lang yon, mga kababayan. Sabi nung isang elder na nasa langit kay Juan, sabi kay Juan, narito ang leong sa angkan ni Huda ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Pero pagtingin ni Juan, hindi leon yung nakita niya Ang nakita niya, kordero, tupang maliit. Tama?
Ganon din yung 144,000. Nung marinig niya yung bilang na 144,000, ang nakita niya ay isang lubhang karamihan na mula sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Ibig sabihin, yung 144,000 ay hindi literal na bilang. Ang 144,000, yun din yung great multitude. Bakit? Kasi ang 144,000 ay symbolical na numero. Isang symbolical na numero na nagre-represent sa kabuuang populasyon ng bayan ng Diyos sa huling araw. It represents the entire population of God's church in the last days. At hindi rin sila literal na mga Israelita, mga kababayan. Hindi sila literal na mga na galing sa lahi ni Israel. Bakit? Kasi ang sabi ni Juan, nagmula sila sa bawat bansa, lahat ng mga angkan, mga bayan at mga wika. Teka, pwede ba yun? Galing sila sa iba't ibang bansa pero itinuturing sila ng mga Israelita? Pakinggan ninyo mga kababayan. Dito sa isang salin ng Biblia, sa Efeso 2:11 hanggang 14. Kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hentil. Ano ibig sabihin ng hentil? Pag sinabing hentil, ibig sabihin hindi ka taga-Israelite, hindi ka taga-Israel. Any nationality na hindi galing sa Israel o hindi ipinanganak sa Israel, ang tawag sa ng Biblia ay hentil. So sabi ni Pablo, kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hentil at tinatawag na di tuli ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay tinatawag na tuli ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Alalahanin ninyo na noong panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga hentil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kayo'y kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Dahil din sa inyong pakikipagkaisa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayon, hindi na pala porti taga-ibang bansa ka, at hindi ka naturalesang ipinanganak sa Israel, hindi ka na pwedeng ituring ng Diyos na Israelita. Hindi ganon. Kung tatanggapin mo si Kristo, magiging kaisa ka nung bayan ng Diyos. Ano yung bayan ng Diyos? Yung Israel. So pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, sinampalatayanan mo siya, ikaw ay magiging kabilang spiritually sa sambahayan ng Diyos o dun sa sambayanan ng Diyos ng Israel. Nakita nyo mga kababayan? Sabi ni Pablo, linaw-linaw sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa. Hindi ka na hentil. Hindi ka na taga-ibang bansa. Hindi ka na dayuhan. Kundi kabilang ka ng bayan ng Diyos. Alin yun? Yung Israel. Nakita nyo? So kung gusto ninyong malaman pa, mag-aral pa ng mas malalim paanong nagiging spiritual na Israelita ang isang hentil, panoorin po ninyo yung ating paksa o yung video natin tungkol sa tunay na tupa ni Kristo. Nasa description box po ang link. So ano pang katunayan na yung 144,000 na yon, yun din yung great multitude na nakita ni Juan. Ulitin natin yung binasa natin kanina mga kababayan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at mga may palma sa kanilang kamay. Ano sabi diyan? Yung great multitude nakatayo sa harapan ng kordero. Magkakasama ba yung kordero at yung great multitude?
magkasama. Andun nga sila sa harapan ni Kristo eh. So magkasama. Eh yung 144,000, nasan sila? Revelations 14:1. At tumingin ako, at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya'y 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. Nakita niyo mga kababayan, yung 144,000 na kasama ni Kristo, yun din yung malaking bilang ng mga tao mula sa iba't ibang bansa na nakita ni Juan, nakasama din ni Kristo at nasa harapan pa niya. Nakita niyo? Hindi magkaiba yon. Kasi paniniwala ng mga saksi ni Jehovah, magkaiba daw yung 144,000 at great multitude. Maling paniniwala. So, alam nyo na ngayon mga kababayan yung kahulugan ng propesiya tungkol sa 144,000. Nakilala ninyo sila. Kung may tanong kayo about them, comment lang sa comment section at sasagutin natin sa awa at tulong ng Diyos. So, mga kababayan, sa susunod na pagtalakay natin sa ating Revelation series, aalamin naman natin yung kahulugan ng 7 trompeta sa Apocalypse chapter 8 and 9. Yan po ang ating paksa sa susunod. Antabayanan po ninyo. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, kung nais ninyong matuklasan yung mga hiwaga na nakatago sa Biblia, yung mga malalalim na kwento na nangyari nung unang panahon, at kayo ay nagnanais na matuto ng mga purong salita ng Diyos at maging blessed na bumabasa, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel. I-click lang yung notification bell sa tabi ng subscribe button after ng subscription ninyo at piliin ang all para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Pagpalain po kayo ng Diyos at sumainyo ang kanyang banal na espiritu. Magandang araw po.